Sir and Madam. Nandito po tayo sa ating segment ngayon sa ating programang Si Pilya Lang To. Ako lang to, si Pilyang Madam Marimar. Meron po tayong tatalakayin ngayong issue about trust issue. By the way, para sa akin, ang trust issue, pinagdaanan ko yun mula pa ng bata pa ako, hanggang sa nagkasawa ako, hanggang sa dumating na ang punto na parang kasi to kumbaga, ang sabi nga nila, pag once na may trust issue tayo, on process talaga yun. Kumbaga, isa yun sa pinagdaanan ko mula sa pulpa. Wala akong masumbungan. Kapag minaltrato ako, ginugulpi ako ng mga kapatid ko, wala akong tanging nasumbungan, kundi bukod tanging sigad lang. Pupunta ako sa puno, umakyat ako ng puno, at nagsusumbong ako sa Panginoon. One-on-one kong binubulong, one-on-one ko siyang kinakausap na sabi ko, Lord, ano ba tong naranasan ko? Basta lahat ng daing ko, dinaing ko sa Kanya. Aakyat ako ng bundok, pupunta ako sa dalampasigan ng dagat. Yung sa pinakatahimik na lugar, doon ako mag-isa. Tapos, parang kinong-communicate ko si God, kinakausap ko si God about my situation on that time, bata pa ako. Kasi, kapag dumating ka sa punto na yung parang ano ka ba, wala kang karapatang maglaro, parang wala kang maramdaman na friend mo kasi hindi ka naman totally regular naglalaro, tumatakas ka lang para makapaglaro. Pag sweeper, pag napag-igib, tatakas ka lang. Yun lang yung way ko para makapaglaro bilang isang bata. Pero nung kabataan ko kasi talaga, kumbaga wala po akong sinasabing friendship na talaga na mapagkakatiwalaan. Dumating ako sa punto na kapag punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng self-pity sa sarili mo, awang-awa ka sa sarili mo, nagkaroon ka kasi ng anxiety niyan Parang, alam mo yung tipong galit ka sa mundo, pati parang nilalahat mo na parang ganun, ng buong kapaligiran mo, lahat na. Wala ka nang pinagkatiwalaan na kahit isa man lang na tao. Kahit sa kapatid mo. Wala talaga, wala as in ganun. Kasi yun ang nalakihan. Ang trust issue kasi is nagkaroon yan, depende yan sa sitwasyon na pinagdaanan natin. May kanya-kanya kasi tayo mga pinagdaanan. Kaya nagkakaroon tayo ng trust issue dahil sa mga pinagdaanan natin kumbaga nasira yung tiwala natin sa tao. Like me, nasira talaga ang tiwala ko kasi instead na kapatid ko, siya dapat yung magmamahal sa akin, siya dapat ang mangangalaga sa akin. Ang tiwala ko na mamahalin ako, nawala That's nagiging trust issue, nawala. Kasi yung pagmamahal na naramdaman ko, hindi pagmamahal, kundi pagmaltrato, pag-alipusta, pambubuli, pananakit, pang-alipin, yun po. Kaya yung pagmamahal na dapat hiningi ko sa kapatid ko, yung trust ko na sana maibigay niya sa akin yung pagmamahal ko bilang isang bunso, pero hindi ko yun natamo, hindi ko yun na-accept sa sarili ko. Kaya isa pa doon, nasira din yung issue ko, trust issue ko talaga. Then another situation din, nasira din yung trust issue ko ng mga panahon na muntik na akong magahasa ng aking bayaw. Asawa siya ng kapatid ko. Mga panahon na yun, nagpupumilit ako sa magulang ko na hindi sila pwedeng mag-mission, hindi sila pwedeng umalis kasi nag-aaral pa ako, walang magbabantay sa akin, anumang mangyari sa akin kasi bata pa ako, wala po akong kakayahang lumaban kasi bata pa ako, hanggang iyak lang po ang kaya kong gawin. So nagkaroon ako ng trust issue sa aking mga magulang noon. Kasi ang trust ko noon, kasi anak ako. Siyempre mahal ako. Yun kasi expectation ng anak sa magulang. Mahal ako kasi anak ako.
Yun dapat yung itatrust. Trust, yun yung trust na, yung trust na nanggaling sa utak ko yung mahal ako, magulang ko sila, bunso ako, iingatan ako dahil babae ako, at 9 years old pa ako ng time na yun. Yun yung trust ko na dapat hiningi ko sa magulang ko. Pero yung trust na yun, nasira. Alam mo kung bakit? Kasi, yung mga panahon na yun, na muntik ang masagahasa ng aking bayaw, asawa ng kapatid ko, nagpupumilit ako, nakikiusap ako sa magulang ko na wag nila akong iwan, wag silang mag-mission kasi andyan ako. Sabi ko, hintayin nila ako makapagtapos sa pag-aral, hintayin nila akong lumaki para may kakayahan akong lumaban anumang mangyayari sa buhay ko. Kasi bata pa po ako, hanggang iyak lang ang kaya kong gawin. So, nasira ulit yung trust issue. Naisira ulit yung tiwala ko sa magulang ko. Nasira na yung tiwala ko sa mga kapatid ko. Nasira din ng tiwala ko sa magulang ko. So, pangalawang sirang tiwala. Trust issue, nasira yung trust na yun. So, nitong, itong pangatlong sitwasyon naman na nangyayari, nung pag-asawa ko naman, sobrang buong tiwala ako sa asawa ko, na dahil syempre asawa ko, mamahalin ako, alagaan ako. Pero nung time na nabulag ako, yung issue na trust ko sa kanya nasira. Kasi yung expectation ko ng trust ko hindi niya na-achieve. Kasi kung kailan ako nabulag, kung kailan ako dapat kakapit, kung kailan ako mahina, kung kailan dapat ako naghahanap ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay, kasi nga ako ay inutil na, kailangan na dapat na mayroong mag-encourage na magpatuloy sa buhay, mabuhay ka ng maayos. Yun ang expectation ko sa trust yun pero nasira hindi siya naging trust kasi nasira yung trust ko. Kasi yung panahon na yun na kailangan ko ng kalinga, ng masasandalan, ng magbibigay encouragement sa akin, dahil yung panahon na nabulag ako, kailangan ko sila. Pero anong ginawa nung ex ko, live-in partner ko, kung kailan ako nabulag, harap-harapan niyang nilalandi, tinatawagan niya yung jowa niya sa cellphone, tapos pag nagtitik sila, pinupuntahan ko yung pinsan niya, pinabasa ko kung ano yung nakalagay, talagang naglalandian sila, naririnig kong landian nila sa harapan ko mismo, tawagan sila, nagpi-flirt, naglalandian sila. Kaya isa din yun na nasira din yung trust ko sa asawa ko, yung live-in partner ko dati yun. So, dubli-dubli na yung issue, dubli-dubli na yung trust na nawala sa akin. Sobra na, sa madaling sabi. Ngayon, dumanas ako ng pagkapuot, pagkagalit sa mundo, dumanas ako ng rebellion. Bakit nangyari sa akin itong mga bagay na to? Sobra na naranasan ko na parang binagsakan ng langit at lupa sa sobrang pinagdaanan ko. Pero laging nagpatuloy sa akin nung nabulag ako. Nagdasal, hiniling ko na manumbalik ang paningin ko. Awa ng Diyos, magdadalawang taon na muling nanumbalik ang paningin ko. So, dito ko na-realize na yung tiwala ay hindi kayang sirain ni God. Pag kay God ka naniwala, never si God magsira ng iyong tiwala. Never magsira si God sa iyong tiwala sa Kanya. Dahil binalik niya yung paningin ko, kasi lagi kong hiningad sa Kanya na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na alam kong ibalik mo ang paningin ko, ibalik mo yung liwanag ko, Panginoon. Hindi po ako nagmamadali, bagkus sinintay ko yung pagkakataon, kung anong will niyo po, Panginoon, ipagkaloob niyo sa akin. Nagtitiwala ako, hindi man ngayon, hindi man bukas, alam kong darating ang muling pagkita, muling pagmulat ng aking mga mata. Awa ng Diyos, sa dami ng pinagdaanan kong trust, ang hindi lang sumira ng trust na yan ay ang Panginoon.
Ang Panginoon ang siyang hindi tumira sa akin, sa akin tiwala sa Kanya. Kasi binalik niya yung paningin ko dahil naniniwala ako sa bawat dasal ko gabi-gabi, sa bawat dasal ko na nagluluhod ako gabi-gabi, na halos yung duhod ko nananakit na halos ang tuhod ko punong-puno na ng kalyo, hindi ako nagsasawa. Paulit-ulit ako nagdadasal sa Kanya. Sinasabi ko, Lord, hindi ako magsasawang humiling sa iyo. Hindi ako magsasawang humiling hanggat hindi pa makamtan yung aking kahilingan sa iyo. Kasi naniniwala ako sa iyo, Panginoon, na ibibigay mo balang araw muling magliwanag ang paningin ko. Awa ng Diyos, hindi niya ako binigo. Si God, bukod tanging hindi bumigo sa iyong tiwala. Biguin ka man ng buong mundo, biguin ka man ng tao sa paligid mo, pero si Lord hindi ka bibiguin. Pero bagamat nagliwanag ang aking paningin, nagliwanag din ang aking kaisipan, lumawak ang aking pag-unawa sa mundo, na hindi pala kapag makitid ang pag-unawa mo sa mundong ito, masyadong mahirap intindihin ang mundong ito. Pero pag lumawak na yung pag-uunawa mo, lumawak na yung pag-iintindi mo, parang maisip mo, chill ka lang. Alam mo kung bakit masabi kong chill ka lang, relax ka lang? Kasi God knows. Siya ang nakakaalam sa anumang merong dumating sa buhay mo. Dahil lahat tayo nakaprogram na sa Kanya. Binibuild lang ni God ang ating tatag, tiwala sa Kanya. Pero nung dumanas ako ng matinding kalawakan ng pag-iisip, na-realize ko ng issue na yun ay hindi ko dapat ipagpatuloy na magiging hindi ako magtitiwala sa tao. Kasi hanggat hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo, patuloy kang maiksi lang ang kaligayahan mo kasi nagpipigil ka. Meron kang tinatagong mga bagay na tinatago mo sa sarili mo. Sa madaling sabi, nabubuhay ka sa punong-puno ng nakatago ka sa maskara mo. Nabubuhay ka ng nagpipretend ka na ganito okay ka, pero ang totoo hindi ka okay. So ibig sabihin, hindi tayo nagpapakatotoo. Ang hirap kasi mabuhay nang hindi ka nagpapakatotoo kasi limitado lang ang kaligayahan mo. Limitado lang. Konting limit lang. Kaya naisip ko na sabi ko, Lord, ang tiwala ko sa iyo buong buo. Kaya mahirap ako na magiging pretending sa harap ng kahit sino kasi iba, ako totoong tao, totoo talaga ako. Pag binago ko ang sarili ko, dahil trust issue ako, hindi ako nagtitiwala sa mga tao. Pag binago ko ang sarili ko, parang sinabi ko rin na nililimitahan ko yung kaligayahan ko. Kasi pag once hindi ka magpakatotoo sa sarili mo, hindi ka masaya. Hindi ka talaga masaya. Kasi parang may tinatago ka eh. Hindi ka totally masaya. Hindi ka Ang sa akin lang kasi, sa sobrang pananampalataya ako sa Panginoon, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, yung pananampalataya ko sa Kanya, yung tiwala ko sa Kanya, yung trust ko sa Kanya. Kasi sabi nga ni God, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa akin. So, ang ibig sabihin, tanggalin natin yung trust issue na yun. Dahil nga, si God, ang kapwa natin, mahalin natin. So, pag nagmahal tayo sa isang tao ng punong-puno ng balat kayo, na mabalat kayo, hindi yan tunay na pagmamahal. Hindi tunay ang pagmamahal kapag nasa likod ka ng iyong maskara. Kapag mahal mo ang kapwa mo, dapat humarap ka ng totoo. Kapag mahal mo ang kapwa mo, magpakatotoo ka sa kanya. Huwag kang magiging plastic, huwag kang maging pretending. Kailangan hubad ka nakaharap sa kanya. Dahil kung ano man ang pinakita mo sa kanya, ibabalik yun sa'yo. Kaya doon ko rin na-realize na sa dami kong tinitimbang-timbang din na hindi
pala pwedeng hindi mo palayain yung issue na yun, yung trust issue na yun. Kasi isa yun sa anxiety, sakit yun eh, sakit yun. Kailangan nating palayain para magiging totoo masaya tayo, magiging maayos ang ating magiging tayo. Kasi pag once kasi na umiiral yung trust issue natin at laging ipasok natin sa mind natin na yung tao masama ang tingin sa atin, ganun, parang isa na rin tayo doon. Nagiging judgmental tayo kasi yun ang mindsetting natin eh. Yun ang nakalagay sa utak natin eh. So, yung parang nagre-reflection sa ating pagkatao na kapag wala kang tiwala sa sarili sa ibang tao, parang iniisip mo, ganun ang pag-iisip mo, masama ang isip mo sa kanila, ibig sabihin, nag-judgmental ka. So, isa din yan na dapat tayo magpakatotoo sa tao kasi, pag once na magpakatotoo ka, magpapakatotoo tayo, yung tao, magpapakatotoo din niya sa atin. Depende na lang kung likas talaga silang ugali nila mapangmintas, judgmental, o ano pa man sila, mabuli. Pero hindi yan yung issue eh. Hindi yan yung point eh. Pag once may fit ka sa Panginoon, nagtitiwala ka ng buo sa Panginoon, yung trust issue na yun, yung takot na yun, yung fear na yun, matatanggal yun eh. Tatanggalin yun ni God. Yun ang totoong istorya. Kapag talagang nagtitiwala ka sa Panginoon, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot, wala ka dapat alinlangan sa sarili mo. Magpakatotoo ka. Yan ang dapat mo maging karakter. Magpapakatotoo tayo. Ano man ang issue ng mga tao sa pinakita mo, magpakatotoo tayo. Kung alam naman natin na wala tayong masamang ginagawa, why not hindi tayo basta wala tayong masagasaan, wala tayong inagrabyadong tao, why hindi tayo magpapakatotoo? Iwasan lang nating mag-judge ng iba, iwasan nating manakit ng kapwa, iwasan nating ng tao, yun lang dapat. Kapag maayos naman talaga at wala ka namang sinasagasaan at wala ka namang masamang ginawa sa kapwa mo, so why hindi ka dapat magpakatotoo? Dapat tayong magpakatotoo. Kasi reflection yan eh. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo yan. Kaya ganun dapat yun. Dapat magiging open ka para yung tao makapasok sa iyo. Ganun talaga dapat yun. Tapos, kailangan lang isurrender natin yung mga puot natin, yung mga agam-agam natin, yung doubtness natin, isurrender natin sa Panginoon. Dahil makakalaya tayo sa sakit na yan, anxiety na yan. Dahil isa yan sa pinagdaanan ko talaga. Napakalupit ng sakit na yan. Tinatanggalan ka ng tunay na kaligayahan, tinatanggalan ka ng totoong ikaw kasi limitado yung galaw mo eh. Tinatanggalan ka ng pagiging totoo mo. Kasi limitado yung galaw mo, kailangan maingat ka sa galaw mo kasi baka may masabing ibang tao, hindi ko sasabihin yung ko, baka paglaan mo. Huwag mong isipin yung mga bagay na yan. Bagos kapag wala kang ginawang masama, tuloy ka lang. Ano mang sabihin nila, isipin mo lang na ang tao, likas na judgmental yan. Pero kapag once na yan ng Holy Spirit ni God, doon unti-unting magbabago ang Panginoon. Pero ito lang ang masasabi ko, huwag tayong matakot sa anumang ipakita natin, lalo't hindi naman talaga hindi tayo matakot magpakatotoo. Kasi ang judgmental, ang bawat isa natin ay may kanya-kanyang salba sa sarili. Sabi nga nila, ang taong judgmental, kung sino naninira sa iyo, yun ang magdadala ng karma niya. Yun ang magdadala at mananagot sa Panginoon. Ganun yun. Isipin mo lang, mas masarap pa rin magpakatotoo kasi si God, ayaw ni God ng pretender na tao. Ayaw ni God na Kaya sabi niya, love your enemy, love your kapwa. Paano mo mapakita ang tunay mong pagmamahal kung sa kabila ng pagmamahal na yan ay may naka ng maskara, nakakubli ka sa iyong tunay na pagkatao. Paano mo maibigay ang totoong pagmamahal kung limitado lang iyon? Ang tunay ng pagmamahal ay ang pagpakatotoo sa sarili mo.
Ang tunay na pagmamahal ay siyang magbibigay siya yung landaan para mahalin ka rin. Yun po yun. Trust issue is not a big deal. Kung maintindihan lang natin ang mga proseso, hindi yan big deal. Isipin na lang natin lagi na anumang sabihin ng tao sa'yo, hindi tayo ang magdadala niyan. Bagkus, kung tayo ay ibinaba ng mga tao, iaangat tayo ng Diyos. Kung ano man ang sasabihin ng mga tao laban sa'yo, masasakit, hindi ka magdadala niyan. Sila ang magdadala niyan. Hindi tayo. Kaya dapat lang tayo magpakatotoo kasi yun ang layunin ng Panginoon. Nagpapakatotoo siya sa harapan natin. Ginawa niyang magpakatao para maramdaman niya kung anong sakit na meron ang physical na katawan ng tao kasi nais niyang magpakatotoo sa harapan natin para maramdaman niya kung ano ang ginawa niya, yung pagiging physical, material. Kaya nagpapakatao siya, nagiging material siya, nagkaroon siya ng katawang lupa para maramdaman niya kung ano nararamdaman ng tao, mapipil niya kung ano ang naranasan ng mga tao dito sa mundo. Kaya yun si God. Nagpapakatotoo yan sa atin. Yun lang dapat isipin natin na dapat magpakatotoo tayo. Alisin natin yung takot na yan, alisin natin yung pangamba na yan dahil yun ang magpipigil sa tunay na kapayapaan ng isip natin at yun ang magpipigil sa tunay na kaligayahan natin. Thank you. Yan lang ang masasabi ko sa trust issue na yan. Dahil more than sa panahon ngayon, ang dami nagsuffer ng sakit na yan. Hindi siya pero on the process. Pag hinihiling natin sa Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Hindi tayo niya bibiguin. Kasi lahat tayo nilalang ng Panginoon ay mahal niya tayo. Kaya sana'y yung mga nakapanood nito na mga anxiety, may mga trust issue, naway isurrender niyo sa Panginoon ang inyong mga anxiety, yung mga trust issue na yan. Si God mismo ang magagabay yan sa inyo patungo sa tunay niyong pagkatao. Magpakatotoo lang tayo. Basta't walang nasagasaan, walang ginawang masama, gulang tayo. Ang masama lang dyan, kung magpakatotoo ka sa pagiging masama mo. Ang masama lang dyan, magpakatotoo ka sa pagiging bully mo. Ang masama lang dyan, magpakatotoo tayo sa pagiging, basta hindi mga magandang gawain. Magpakatotoo tayo sa paraan na maganda ang ating mga ginagawa. Yun lang. Yun ang kasi kailangan natin. Kung ano kung anong dati ko, na hindi ko naman na nagawa ngayon, because of the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God. Hindi ako nagpe-pretend na nagbabago ako. Bagamat talagang ipinagkaloob ni God yun. Na ngayon nagawa ko ng mabuhay ng walang alak. Nagawa ko ng mabuhay ng walang barkada. Nagawa ko ng buhay na parang normal na lang sa akin. Yung ganitong buhay na parang dati iniisip ko parang boring kapag walang alak. Dati inisip ko kapag walang gala ang mga barkada, napaka-boring ang buhay. Pero awa ng Diyos, hindi po ako nagpipretend, bagamat binago ako ng Panginoon. Thank you.